Mga mukhang pera yung mga yan. Tingnan nyo, mga kababayan, nagkakainggitan sila sa isa't isa. Yung mga DDS na mga vloggers, pagka yung isa ay nakapanlamang doon sa mga kapwa natin, mga kababayan na OFW, maiinggit yung isa. Hala, ayan, tingnan mo sila, puro sila panghihingi, puro sila pangsusolicit doon sa mga OFW. Ang nagbibisto po, yung mga kapwa natin, mga OFW at mga kapwa natin Pilipino. Di ba? Ngayon, tingin ko isa ito sa problemado, mga kababayan. Di ba? Tingin ko AI ba yan yung linagay dyan na picture? Sabi ko kasi dito sa balita na ito, mga boss Chipamo, sir, NBI, inumpisahan na ang paghahanap sa OFW vlogger na si Eloy Bugris o aka Bornek, mga kababayan. Oo, tingin ko ako, naniniwala ako dyan. Kasi nakikita ko, nung unang mga vlog nito, galit na galit. Tsaka talagang kumpirmado, nandoon sa room 304, West Wing, si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun na daw ho. Yung ano niya, yung ibinablog niya. Naka-pressure na nga daw po ang ating Pangulo, mga kababayan. Ano po ang epekto nito? Mali, no? Maling pagpapalamon ng mga feed sa ating mga kababayan. Yung mga kababayan natin nag-aalala. Bakit nila ginagawa iyan? No, hindi nila kayang mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga ang Pilipino nakasuporta, dahil nga ang Pilipino ay nakikita yung mga trabaho at gawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila mapatanggal sa pamamagitan ng mga pagpe-fake news nila na kagaya nung mga bumabatak si Pangulong Bongbong Marcos. Doon sa mga mali-maleta nila, hindi nila kaya, mga kababayan. Kaya ngayon, pine-fake news naman po nila na may sakit ang Pangulo. Dahil kapag ang Pangulo hindi na nagagampanan ang kanyang trabaho, kailangan po na palitan ng ikalawang Pangulo. Yun po ang dahilan nung mga pinaggagawa nila na ang ating Pangulo daw po ay nakaratay na o ang ating Pangulo daw po ay tegi na o tsugi na o naka-freezer na, mga bossing. Ngayon, iba na yung nakita ko na binablog na ito. Bakit daw po siya ipapadeport sa Pilipinas dahil lang daw po ba sa opinion niya? Putang inang yan. Opinion po ba yung narinig ninyo? Yung narinig natin, ibinabalita niya na ang ating presidente ay naka-freezer na daw po at patay na. Opinion pa po ba yun, mga kababayan? Sige nga, pakisagot ako, mga DDS. Habang nilalagok ko yung kape, pakisagot ako, mga DDS, kung yun ba ang tawag ninyo sa opinion. Ang opinion at reaction, mga kababayan, ay yung ganitong ginagawa natin. No? Merong mga balita sa mainstream media. Sa mainstream media po talaga kami kumukuha sa mga talagang mga kilalang mga site sa YouTube, Facebook, etc. Ano po? Bakit? Para masigurado namin na yung re-reactionan namin, no, dito sa Mark Ramos Channel ay galing sa totoong balita at totoong balita po talaga, mga kababayan. Mahina ang views, hindi kagaya no, patay na si Bongbong Marcos. Malaki views nun. Bakit to? Magugulat yung mga Pilipino eh. No, yung presidente natin patay na. Kaya instant mga celebrity itong mga ito, may mga utu-utuho na mga DDS. Susuportahan yan. No? Naku, kaya wag niyo pinagmamalaki sa amin na sikat kayo mga vlogger at kami maliliit lang na mga pasikat lang or kami mga ano lang. Kumbaga wala lang ho, no? Wag, kasi yung kasikatan ninyo nakukuha nyo sa paggawa ng fake news. 'Di ba? Bakit daw ho? Naku, bakit nila ako ipapadeport? Dahil ba doon sa mga opinion ko? Hindi opinion yung pinapakalat, mga kababayan. No, maling impormasyon sa ating mga kababayan.
Sabi nung kaibigan natin na si Sir Leo Glenn Tumala, kalma lang Sir Mark, napakalutong mong magmura. Eh hindi kasi alas 10:15 na ng gabi naman dyan sa Pilipinas. Di ba? Eh tingin ko yung mga Junakis at yung mga maliliit na mga bulinggit dyan, eh mga natutulog na ho mga bossing. Di ba? Kaya medyo kahit papaano, umalagwa naman tayo ng konti. Yun po ang pagkakaiba kung bakit itong mga ito, eh mabilis po ang magtaasan, ang reach. No? Dahil po sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ngayon, ang sinasabi bakit naman ako, bakit daw i-deport? At ang pinagmamalaki ho, hindi pasok sa jurisdiction ng Pilipinas sila. Kaya po, ganun siguro ang tabas ng mga dila, mga bossing. Aba, kung yan na lang ang lagi nating idadahilan ng mga vlogger, ako, okay lang ako. Sa Cayman Islands ako, sakop ako ng Cayman Islands. No? Residente ako ng Cayman Islands, kaya hindi ako makakasuhan. Hindi ho iyon Hindi ho iyon, mga kababayan. No? Ang gusto natin, kaya tayo nag-vlog, kaya tayo nandito sa politika upang sugpuin po yung mga maling mga impormasyon o yung mga nagpapakalat ng mga fake news po upang i-lead ang ating mga kababayan sa tamang mga balita po. At tapos, siyempre meron dyan mga balita na kapag binalita, binalita na. No? Lalo na yung mga GMA, TV Patrol. Pag sinabi nila sa inyo, ganun, minsan kulang na yung Kasi, yung airtime nila, lahat ng ibabalita nila, pinagkakasya nila sa isang oras. Di ba? Ganun. Ngayon, eto si vlogger, papasok. Eto po, ako po si Mark Ramos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganito, bla bla bla. Tatalakayin po natin yung isang ibinalita ng GMA na ganito. Siyempre, mabilisan po yun. Tayo na yung magpapaliwanag. No? Tayo na po yung magpapaliwanag kung ano yung mga nangyari at kung ano po yung punto por punto. Ganon ang pagbablog. Ganon yung opinion at pagre-reaction. Yung dito po sa mga ito, patay na si Bongbong Marcos. Naku, kumpirmado. Patay na. Tapos nung nagpakita si Pangulong Bongbong Marcos, nagtatatakbo doon, nag-jogging sa labas ng Malacanang, nag-jumping jacks bago po mag-press con. Biglang sabi, uy, nabudol ako nung Kung hindi ba naman mga gago? Di ba? Kung hindi ba naman mga gago, ma'am ng GGO, uy, nabudol ako, mga nagkakamali lang, pero biglang iba nasisiho, mga kababayan. At biglang ito, ang takbo doon sa mga manonood, kesyo daw ho, bakit daw siya ipapa-aresto o bakit daw siya ipapa-deport kung nag-opinion lang daw po siya. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, di ko kilala yan. Pili kasing mga vlogger ang mga pinapanood. Kilala mo to. No? Ito yung nagbablog doon sa Facebook, mga kababayan, na sabi pa nga nung mga followers o yung mga manonood natin, pok-pok daw ito. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Ang bantot-bantot ng itsura, ang asim-asim ng muka, ang asim-asim ng itsura. Tapos sasabihin mo, pok-pok. Sino magiging customer niya? Di pagsisid mo pa lang niya, mapapagano, pagsisid, dito pa lang di ba, tignan mo si Ate Chai Chair natin. Naku, pagkain yan, nagpakain. Naku po, sabi sa iyo, para kang nasa langit. Pag sinisid mo to, sasabihin mo, dato puti. At, ang problema nito, pagka talagang nakita ng NBI na madami daw po ito nagoyo di umano sa Pilipinas, yung mga pa-scam-scam, talaga siseryosohin po yan. Ako po ay hangang-hanga at bilib na bilib po, mga kababayan, dito po kay Director Matibag, mga bossing. Ang galing ho, no? Talagang walang takot. At isa pa yan, dati po nating kasama na sumusuporta si Melvin Matibag sa mga DDS kung di ako nagkakamali. Pero ngayon, walang pake. No?
DDS Duterte, ako ang director ngayon May mga nakikitang mali, may mga nagrereklamo sa inyo Pasensyahan. Sorry. Sabi ni Jason Laurito, grabe Sir Mark, damang-damang dito, dato puti. No? Pagka lagya kayo. Sasabihin niyo na naman, dyan magaling si Mark Ramos, si Chay Chair, magko-comment na naman yan mamaya. Magme-message siya. Diyan ka magaling no? Diyan sa mga sisiran, kainan. dito, pagka dato puti. Pagka medyo gumilid ka na dito, sinigang sa bayabas. Anyway, alisin na ho natin ito. Madami pa po tayong mga vlogger, mga kababayan, na pagkukwentuhan dito. Ay naku, kumain ka na lang ng simento, sabi ni kahapon 5951. Si Bornek kumain ng simento. Oo nga, tama Para naman bumalanse yung itsura.